Duterte, yung babae, iba to eh. Di ba? Ano yung expect nyo sa kanya? Ang expectation namin ay over-over pagdating sa public service. Ito na nga eh. Ito sabi niyo yan ha, sabi niyo. Ayon sa inyong salita, walang hinahanap siya at wala. Sa mga sunog, sa mga nalindol na bagyo, ang OBP, batid ko yan dahil ako'y nakakasama minsan sa mga relief distribution. Gumagalaw po, hindi po totoo yung na inyong pahayag na hindi gumagalaw. Gumagalaw po. Ito nga, masaklap eh. Sa kabila ng gumagalaw, pangalawang Pangulo, ay ini-impeach pa. Ginagawa ng problema para hindi maging Pangulo. Yan po ang gusto ng mga komunista o ng mga hindi talaga umaayon sa kapayapaan at kaunlaran. Gumagalaw po ang ating pangalawang Pangulo. Kung may nakikita niyo po, nung siya'y under local government pa, nung si Mayor Inday Sara ay mayor pa lamang, kung nakita niyo po yung public televised na meron siyang sinapok na sheriff, siguro naman hindi po lingid sa inyong alam na, lalo na sa mga vlogger na nagdasaliksik at aware sa kaganapan ng ating bansa, ay alam nyo yung nangyari nung sinapak ng ating mayor pa siya noon sa Davao. Sinapak na yung sheriff. Maraming nag-cite negative side comment at maraming positive. Ang sabi nila, bakit ganun ang ginawa? Pero may dahilan po yun. Dahil yung mga settler po doon, yung mga squatter, pinapalayas po without, walang relocation, walang pagtitirhan. Hindi po mga mahayop ang mga Pilipino. Tayo po ang liitimong may-ari ng lupang Pilipinas. Pero binapalahura ng mga politiko. Kaya dun po, isang malaking nagawa po yun ni Ma'am BP Sara Duterte. Biruin mo, nanapok, babaeng tao. Dun pa lang nakikita na natin na siya yung malasakit sa mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Dahil pinapalis yun ang maninginabang mga oligarko. Sir, last na lang. Yung former Marcos loyalist, nationwide ba kayo? Ilan ang mga miyembro at opisyalis nyo para sa kapakanan? Narinig kasi lantaran na to eh, yung mga sa Pinay ko, di ba? Sport time eh. Ilang kayong opisyalis? Ilang opisyalis yan? Nationwide ba yan? Ilang miyembro ba yan? Para marinig ng mga tao na napakalakas ng inyong dating para suportahan si Charles Simpson at Inday Sara Duterte kung mananalo presidente siya. Panalo na po, ikukonsider ko panalo na po. Ngayon, yan po ay hindi lamang po kami local. Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, introduction, I introduce myself, I'm ex-OFW advocate leader. Ngayon, alam niyo naman po, ang mga OFW under din sa akin, international po yan. Lahat ng bansa may OFW. Kaya kung ano ang sinusuportahan namin o ako o ng mga kasamahan ko ay sumusuporta ang mga kasamahan kong OFW. Huwag lamang po kami susuporta sa mga gewang-gewang dahil hindi po namin makukuha ang malaking bilang. Hindi na po na ako magdideklara kung ilan, basta marami po yan. Kasi kung OFW po, kung i-itemize po natin, milyon po yan. Ngayon, hindi naman pwedeng sabihin pagyaman, o milyon kami. No. Tayo, pagdating sa bagay na yan, careful din po. No estimation of quantity. Kami po ay marami. I-analyze nyo po ako bilang isang OFW leader at political leader din po ako. May estimate nyo na po yan kung ilan po yan. Napakarami po namin. Dahil ang mga OFW under sa aming organisasyon na OFW Veterans Association ay nagkakaisa na napakarami namin. Kasama pa ang solid note. Yung South po ay si VP Inday Sara. So paano pa natin sila mapagkakasundo ulit na suportahan po yung tinutulong po ninyo mga politiko? Actually, andito ang solid north natin. Ang north kasi sa ngayon, dapat sa pero okay lang. Sa ako ba sasagot? Sige sir, anyone po? Kung Sino may gusto sumagot sa mga kasama ko? Ang merong ano. Pero kaya ko rin ipaliwanag yan. Kaya lang, siya ang taga-north. Kaya ibibigay ko sa kanya ang tanong mo.
Maraming salamat sa ating lahat sa pagbibigay ng pagkakataong ito na masagot ang katanungan ng Net 25? Euro TV News po. Euro TV. Yung natulog po. Sa Euro TV. Okay. Sorry. Doon sa katanungan mo na kung paano natin pagkaisa ang Solid North at saka Solid South. Actually, hindi naman natin masasabi doon sa binuno nila noon na Solid North dahil ang ginamit nila ay Uniteam. Ang Uniteam ay kinompose nila, isinama nila yung Solid North. Kaya sinasabi nila na Solid North. Ngayon, ang inyong lingkod, ang Agila ng Cagayan ay bumuo ng Duterte Solid North. So, dito natin napatunayan ng Solid North noon na naka-umbrella sa Unity, hindi na sila solid. Dahil na sa atin ang karamihan na sumusuporta noon kay BBM sa Norte at ngayon nandito na sila sa Duterte Solid North. Sa katotohanan, meron tayong binubuo na SEO Force para sa mga ating mga bashers dyan na nagsasabi na ako lang daw ay mag-isa. For your information, during the campaign of Bongbong Marcos, ako ang nag-organize ng kilusan ng mga bagong leaders sa Pilipinas at registered yan sa SEC at ako ang nagparating ng 181 units na nagsuporta kay BBM dyan sa Mandaluyong headquarter at ako ang nagpatawag ng daang-daang leaders mula doon dito sa Norte hanggang doon sa Mindanao. Sumakay pa sila ng eroplano, gumastos sa lahat yan dahil kami ay nagkanya-kanya kami. So, ngayon, kung tayo ang magsasabi ngayon na former Marcos loyalist na gumalaw noong panahon ng eleksyon ng 2022 ay masasabi ko Duterte Solid North at Duterte Solid South ay nagkakaisa. Yes, dahil ako ngayon, ang mga grupo ko, Solid North, ang hindi ko inaano yung Ilocania, no? Ang North, pag sinabi mong North, Luzon. Pag sinabi natin na South, Mindanao. Central, Visayas. So tayo, ginawa natin ngayon, buong Norte, mula dito sa Region 4, B, A, B, hanggang doon sa Region 2, Region 1. Lahat yan. Meron tayong mga leader dyan, kumikilos na. So, hindi na nila masasabi na sila ay Solid North dahil ang meron tayo ngayon ay Duterte Solid North. Okay, nagdala po kay Ferdinand. Yes. Po. Okay. Sabi kasi ni former Senator Antonio Trillanes sa isang press conference, magkakagulo daw ang Pilipinas kapag bumalik ang mga Duterte. Ano mong statement yung tuloy dito? Parking dog yan. Si Trillanes, kalugar ko yan, taga Caloocan. Tumakbo nga yan ng mayor, hindi nanalo. Kasi ito tandaan nyo, kung kayo ay matalinong botante, dapat alam nyo kung sino iboboto nyo. Meron kayong sariling pagsasaliksik, i-categorize and characterize nyo. Yang taong yan, hindi kilala sa Caloocan yan. Sa totoo lang, Trillanes, kalugar kita pero hindi kita kilala. Ako, 1967 para sa Caloocan na ako. Diyan ako nagkamulat ng aking kaisipan. Kaya kilala ko ang mga original o antigong taga-Caloocan. Kaya nga tuwan-tuwa ako, may lumitaw na taga-Caloocan na isang congressman na nakikipaglaban sa karapatan. Hindi ng Caloocan lang ng buong bayan o buong bansa. Si Congressman Egay Erice. Salud, sir! Congratulations! Tama ang ginagawa mo pa ipagdigmaan. Dahil ang Caloocan ay lugar ng mga bayani din. Dahil dyan, nagkaroon ng blood compact ang ating mga ninunong bayani.